Naniniwala si Senadora Amy Marcos na tutol sa charter change ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Nangangamba rin ang senadora na baka hindi lang economic provisions ang baguhin. Nasa frontline na balitang yan si Mayan Los Baños. Dead on arrival na ang People's Initiative. Yan ang sabi ni Senator Amy Marcos matapos sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat Senado ang manguna sa usapin ng charter change o pag-amyenda ng saligang batas. Pero nalalabnawan ang senadora sa inihaing resolusyon kahapon ni Senate President Big Zubiri para isulong ang pag-amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution. Bagamat nakasaad sa resolusyong inihain dito sa Senado na limitado lamang sa advertising, edukasyon at public services, sa ilalim ng economic provisions ang aamyendahan sa ating konstitusyon. Delikado pa rin para kay Senator Amy Marcos na baka magalaw daw ang political provisions sa oras na buksan ng ating saligang batas para sa charter change. Para kay Senator Amy, wala namang makakapigil sa kahit sinong mambabatas na magmungkahi ng pagbabago sa ibang probisyon ng batas oras na buksan ng usapin. Kinakabahan pa rin ako. It doesn't generate any confidence, at least on my part, that there will be a limitation to a mere 3 provisions. Baka masingitan na naman kami kasi hindi kami nag-iisip ng pasingit-singit, papuslit-puslit. Ay naku, nakaka-nervous talaga. Bilang kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos, iba ang basa ni Senator Amy sa sinabi ni PBBM, kina Senate President Zubiri at House Speaker Martin Romualdez na pag-aralan ang charter change. Magalang na paraan daw yan ni Pangulong Marcos para sabihing tantanan na ang tsa-tsa. Kung ako yun, nasabon ng bonggang-bongga, may batok pa. Pero yung kapatid ko, iba style nun mas mabait yun. Kung alam mong pakinggan, pag sinabi sa'yo, pag-aralan natin, ibig sabihin, wag muna, tigilan muna yan. Sino po sana yung bonggang-bongga nyo pong sasabonin na may batok pa? Siyempre, sa Congress, kakausapin, hindi ko naman babatukan. Si Speaker naman, kung sana, kung galing ba kay Speaker, kung galing kung kanino dyan sa liderato ng Congress, tigilan muna yan. Tutok muna tayo sa problema ng tao. Dagdag pa ni Amy, walang benepisyo sa taong bayan sa pag-amyenda sa batas. Ibaan niya ang makikinabang dito. Sino bang gusto mag-Prime Minister? Bakit bigla naman naging parliamentary ulit? Sino pong gusto mag-Prime Minister? Yung hindi mananalo bilang Pangulo. Sino makikinabang sa PI at CONAS kapag ang tinalakay ay puro political provisions? Palagay ko, ang taong bayan hindi makikinabang kasi panggulo lang yan, gastos lang yan. Sa kabila niyan, itutuloy ni Senator Amy ang pagpapaimbestiga sa Senado ng mga umano'y panunuhol at pag-ipit sa ayuda para lang makakuha ng pirma para sa People's Initiative. Samantala, suportado ng ilang senador ang resolusyong inihain ni Zubiri para kay Senator Robin Padilla na siyang chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments. Magandang balita para sa bayan ang pagbubukas ng diskusyon ng tsa-tsa. Makatutulong anya ito sa ating ekonomiya. Yan ay kahit hindi kay Padilla ibinigay ang pangunguna sa diskusyon. Kay Senator Sonny Angara raw ito ipahahawak. Sabi naman ni Senator Angara, ibang paraan ng Constituent Assembly o CONAS ang gagawin nila dahil hindi uupong magkasama ang Kamara at Senado. Sa ilalim ng CONAS, Kongreso ang siyang babalangkas ng batas. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.